Kaya to po mga kapatid at tayo po ay mag-aaral minsan pa dito po sa libro po ng mga awit at malapit na po tayong matapos dito po sa sa book ng Psalms at nandito na po tayo sa chapter 97. So uulitin po natin na yung mga awitin po na ito ay nilikha sa mga kapanahunan po nila upang bigay, di ba, ng kapurihan sa Diyos na kanila pong sinasamba. So mostly lahat ng mga naisulat po dito ay tungkol po sa kung ano yung ginawa, di ba, ng Diyos sa kanila, kung bakit nila pinupuri, di ba, yung Panginoon, yung mga kahit doon po sa mga kwento, di ba, ng kanila pong mga nakaraan, yung kanila pong mga pinagdaanan, yung mga pakikipaglaban po nila, yung mga pakikidigma po nila, maging yung mga panahon po ng kanila pong yung kanilang mga losses, di ba? Sinulat din po dito, inaawit po nila ito sa dami po ng mga awitin na compose, di ba, sa kapanahunan na yon. Isa lang talaga yung pwede nating masabi na they really love din talaga yung umawit sa Panginoon. Marami talaga yung mga naging mga instrumento ng Panginoon upang ang mga awitin po na ito, di ba, ay maisatitik at magsilbi, di ba, napaalala po sa mga tao tungkol sa kalakihan, di ba, ng kanila pong Diyos na pinaglilingkuran. So dito sa chapter 97, titignan po natin, wala pong binanggit dito kung sino po yung author nito. Wala man lang hindi natin alam kung sino sa mga composer na mga napagdaanan po natin na inaral na po natin kung sino ba sa kanila yung nakapag compose po nito, pero since na hindi po ito pinangalanan, di ba, sa atin, so maybe that person is someone na meron ding pagmamahal, di ba, sa Panginoon. Meron din sa puso niya, 'di ba, yung talagang talagang pagmamahal, 'di ba, sa pag-awit or yung pagbigay, 'di ba, ng papuri sa Panginoon. So titignan natin yung kanyang, kung sino man siya, titignan natin yung kanyang isa sa mga composition na ito. We don't know kung marami pa yung mga ginawa po niya, pero dito sa chapter 97 sabi po dito na si Yahweh ang kataas-taasang hari. So, napakaganda po ng kanyang title sapagkat marami pong hinahari, di ba, ang mundo. Pero sa lahat ng mga hari, sa kasaysayan ng mundo po na ito, maging sa kasalukuyan, kasi may mga hari-hari pa naman, di ba, sa mga kapanahunan po na ito. Pero merong mas mataas kaysa sa kanila. Yun po ay si Yahweh. So sabi dito sa verse 1, si Yahweh ay naghahari. Alam mo, ang laki ng impact nito sa akin, yung word na ito, na binabanggit po niya, di ba, na merong naghahari. Kasi minsan ang tao, ang alam niya, di ba, na matapos likhain ng Diyos ang sanlibutan, wala na siyang pakialam. Kumbaga parang nandun lang siya sa kanyang trono or sa kanyang kalangitan na nagmamasid sa ginagawa ng mga tao at wala na siyang ginagawa. May mga ganun, di ba, na minsan iniisip yung tao. Kaya yung tao, ginagawa din niya yung kanyang lahat ng maibigan. Ginagawa niya yung lahat ng gusto niya. Ginagawa niya kung ano yung magbibigay sa kanya. Sa tingin niya, di ba, ng kaligayahan, ng comfort, di ba, yung mga ganon. Ginagawa niya kung ano yung kanyang gusto. Sapagkat sa tingin niya, sa tingin minsan ng tao, walang may control ng mundo na ito. 'Di ba? Walang may walang naghahari, kumbaga
merong mga pinuno, 'di ba, sa mundo na ito, pero ang layo-layo naman nila, yung mga ganon, paano ka naman babantayan, 'di ba, ng isang presidente, may kanya-kanyang buhay, pakialaman mo buhay mo, 'di ba, may mga ganon, wala tayong pakialaman sa buhay na ito, ano tayo na pare-parehas lang yung ano natin, sitwasyon natin, 'di ba, sa mundo na ito, huwag mo pakialaman, hindi rin kita papakialaman. May mga ganon na kwento sa buhay, 'di ba, ng tao. Pero itong psalmist na ito, mga kapatid, alam niya na sa kabila ng lahat ng mga sinasabing mga rulers sa mundo po na ito, merong isang Diyos na naghahari lahat. Meron siyang ginagawa. Kahit nasa tingin ng tao nagmamasid siya, sa tingin ng tao wala siyang ginagawa. Bakit niya pinababayaan yung lahat ng mga nangyayari, 'di ba, sa mundo na ito? Pero yung psalmist na ito, ang nakikita niya, merong naghahari. Walang iba kundi si Yahweh. Yung alam mo yun, merong ginagawa ang Diyos na ito. Oo, nakikita niya, 'di ba, yung lahat ng mga pwedeng makita sa mundo na ito. Kung siguro bibigyan tayo ng isang pagkakataon, kunyari lang just isipin lang natin na kunyari na ilagay tayo doon sa lugar ng Panginoon sa kalangitan, seeing everything, 'di ba, sa mundo na ito na kanyang create, yung alam mo yun, yung ipapakita lahat yung ginagawa ng sanlibutan na ito, ng mundo po na ito. Ano kaya yung magiging response natin, 'di ba? Papaano yun? 'Di ba? Parang bilang ikaw na Diyos na puno ng ng kabanalan, papaano mo titignan, 'di ba, yung mundo na ito na wala nang ginawa na yung alam mo yun, ang daming hindi banal, 'di ba, na ginagawa ang mga tao, 'di ba, dito po sa sanlibutan, no? Pero knowing these things, na alam mo yun, na meron pa lang naghahari, it gives us, 'di ba, yung alam mo yun, hindi lang siya fear, kundi it give us yung, alam mo, binibigay niya sa atin, 'di ba, yung security sa mundo na ito, that whatever happens, 'di ba, meron pong isang Diyos sa kanyang trono, 'di ba, na naghahari. So magiging panatag lang pala ang isang mananampalataya, knowing na alam mo yun, merong isang Diyos sa kalangitan na naghahari, at yun ay walang iba kundi si Yahweh. Malakas yung impact nun sa atin, 'di ba, na knowing na yung kataas-taasang Diyos na ito, siya yung nagro-rule sa mundo na ito. Meron man tayong mga hindi magagandang mga bagay na nakikita, 'di ba, sa kapanahunan po na ito. Pero alam natin that all things work together, 'di ba? Lalong-lalo na doon po sa mga talagang tunay, 'di ba, na nagmamahal sa Panginoon. So kung si Yahweh ang naghahari, sabi nitong si psalmist na ito, kung si Yahweh yung naghahari, ano yung produkto supposed to be ng isang ruling ng isang banal, 'di ba, na Diyos? Ang sabi niya, magalak ang buong mundo. May inaayos po dito sa word. Magalak ang buong mundo. Of course, magagalak talaga kasi si Yahweh, 'di ba? Kung ibibigay po natin yung lahat ng kanya pong mga characteristics, 'di ba? Talagang mapupuno ka lang talaga ng ng kagalakan. Mapupuno ka ng pag-asa kasi walang katulad yung Diyos na ito, 'di ba, na atin pong kinikilala at atin pong pinaglilingkuran. Every time na every time na may mga shortcomings po tayo, kapag tumingin po tayo, 'di ba, sa Panginoon, nabubuo po tayo 'di ba? Lumalakas po tayo Walang katulad yung Diyos na ito, 'di ba, na meron po tayo. At yun po yung Diyos na binabanggit po ng psalmist, na
na ito. Magalak ang buong mundo, sabi dito. Magsaya namat magdiwang lahat kayong mga pulo. Lahat kayong mga pulo. Kaya pansinin mo yung isang tunay na mananampalataya, 'di ba mga kapatid? Kahit in the midst of of chaos, masaya pa rin siya eh. Kahit sa panahon 'di ba ng alam mo yun, yung hindi favorable 'di ba doon po sa kanyang sitwasyon, meron pa rin siyang lakas eh. Kasi ang tinitignan niya hindi yung kanyang sitwasyon, kundi yung tinitignan niya 'di ba yung Panginoon. No? Kaya nga lagi tayong nag-go back sa Panginoon every time hindi po umaayos, 'di ba, yung paglakad natin. Kasi alam natin, 'di ba, na nasa mundo na ito na pinaghaharian, 'di ba, ng napakarami po kasing po pwedeng mangyari, 'di ba? Napakarami pong mga temptation. Ito kasi yung parang training, hindi lang siya training ground natin eh, pero ito yung natin eh, school natin, 'di ba, sa buhay na ito. No? ang talagang nagsusumikap, 'di ba, na mag-aaral, kung yung isa kang estudyante, 'di ba? Ikaw yung makakapasa. Ikaw yung magtatagumpay. So ganun din po yung buhay Kristiyano lamang. Ang kaibahan po noon, 'di ba, yung paglakad po natin ay laging nakaangkla doon po sa kalooban, 'di ba, ng Panginoon. So verse 2, sabi dito, ang paligid niya ay ulap na puno ng kadiliman. Ang paligid niya ay ulap na puno ng kadiliman. Kaharian niya ay matuwid at salig sa katarungan. At salig sa katarungan. Ang paligid niya ay ulap na puno ng kadiliman, kaharian niya ay matuwid at salig sa katarungan. So si Yahweh, tinitignan po ng psalmist po na ito na yung kanya pong paghahari ay matuwid. Matuwid naman talaga. Diba, kung may mga hindi man katuwiran sa mundo po na ito, di ba mga kapatid, hindi yun ruling ng Diyos, kundi ruling yun ng taong makasalanan. Kasi lagi, paano natin malalaman yung katuwiran po ng Panginoon? Kasi nandito na sa kanyang salita, tinuturo po niya yun sa atin. Lahat ng matuwid, di ba, ay lahat ng mga ng matuwid ay bunga, 'di ba, doon po sa paghahari ni Yahweh. Kaya lagi nating tinitignan yung katuwiran, 'di ba, sa lahat ng atin pong ginagawa. Sa lahat ng ating ginagawa, sapagkat kung may katuwiran, meron din, sabi dito, na salig sa katarungan. Lahat natin gusto natin, 'di ba? Gusto natin ng katarungan. Ayaw natin yung nadidihado tayo. Ayaw natin na naiisahan tayo. Kung meron tayong nais, 'di ba, sa mundo na ito, ay yung just lang siya. 'Di ba, yung dapat may katarungan para walang naaapi. So ganun po yung paghahari, 'di ba, ng Lord na ito. So tinuturuan ng Diyos yung kanya pong mga anak na laging piliin yung katuwiran, kasi doon po sa katuwiran meron doon katarungan, meron doon katarungan. So paano natin malalaman yung katuwiran, 'di ba, ng Panginoon? Wala kasing ibang basis ang buhay ng tao natitignan palagi pagdating sa katuwiran ng Diyos maliban sa salita, 'di ba, ng Panginoon. So kung hindi sinabi ng Lord, kasi I don't believe na wala siyang sasabihin na walang, at hindi rin ako naniniwala na hindi clear ang salita, 'di ba, ng Panginoon. Hindi yan magbibigay ng instruction ng buhay, 'di ba, ng isang tao kung yun ay blurred. Lagi pong maliwanag ang salita ng Panginoon, no? Laging maraming sinasabi ang mundo, 'di ba? Pero lahat ng sinasabi po ng mundo, hindi po 'yun maliwanag at hindi po 'yun nagtatagal. Pero kapag sa Panginoon, alam po natin, 'di ba, na kapag sa Lord tayo, wala pa kasi akong nakita na buhay, 'di ba, ng isang totoong nanampalataya, 'di ba, sa Panginoon, na sumunod sa katuwiran po ng Lord, na napahamak siya.
laging kahit sa kwento ng mga napag-aralan po natin ng mga tao sa banal na kasulatan, yung kanila pong pagsunod, 'di ba, sa Panginoon, ay yun po yung nagbigay po sa kanila, 'di ba, ng tunay na kahulugan ng buhay, 'di ba? Tunay na kahulugan ng buhay dito sa mundo po na ito. Sabi dito, sa unahan niya'y apoy. So grabe yung kanyang pagtingin dito po dito sa Diyos na ito, na maging doon po sa kanyang paghahari. Grabing kapalat ng isang taong ganito ang pagtingin sa Diyos. Sa lahat ng mga failures, 'di ba, sa buhay natin, mga kapatid, hindi dahil sa hindi natin mahal ang Diyos 'di ba? Pero doon po sa mga failure, kung kahit alalahanin po natin, doon po sa mga failure ng buhay po natin, 'di ba? Hindi dahil sa hindi natin mahal yung Diyos, pero mas minahal natin ang kasalanan kaysa sa Diyos. Kaya doon tayo po sa lahat ng failures natin, 'di ba, sa buhay na ito. Pero ang psalmist po na ito, grabe niyang tignan yung Diyos na ito, na maging doon po sa kanyang ruling. Ay sabi niya dito, sa unahan niya'y apoy, patuloy na nag-aalab. Ano bang purpose ng apoy? Diba? Anong purpose ng na madalas na makikita po natin ito sa scripture, especially dito po sa Old Testament, laging kaakibat po nito, 'di ba, yung power, 'di ba, ng God. Minsan ginamit din po ito sa New Testament, na wala kasing pwedeng makaligtas sa apoy maliban kahit naman sa kapanahunan natin yung literal, 'di ba, na mga sunog-sunog, 'di ba, sa mga forest, mga ganun, sa mga kabundukan. Wala talagang makakaligtas doon, kahit yung mga doon, yung mga insekto, yung mga, kahit yung mga makamandag, 'di ba, na mga ahas, pwede po silang mamatay po doon. So kung sabi niya, sa unahan niya'y apoy, patuloy na nag-aalab, sinusunog ang kaaway sa matindi nitong ningas. So grabe yun 'di ba, na-impact ng kayang gawin ng Diyos na ito, na kanyang sinasabi. At magbanggit po siya ng pangalan, 'di ba? Walang iba kundi si Yahweh. So kung ganito ka-powerful yung Diyos po na ito, so walang dapat ikatakot yung isang tao, 'di ba, na namumuhay sa kabanalan. Kasi kapag namumuhay sa kabanalan, 'di ba, yung isang tao, hindi naman pwedeng ituro ng kaaway, hindi naman pwedeng ituro ng demonyo ni Satanas, 'di ba, yung kabanalan. Sa ang Diyos lang yung nagtuturo po nito, kasi yun po yung kanyang character, no? Yun po yung pagkakakilanlan natin, 'di ba, sa Diyos na ito. Hindi siya nakikipag-compromise, no? Grabe lang yung kanyang pag-iingat, 'di ba, doon po sa kanyang character na yon. Walang bahid ng kahit na anumang karumihan, 'di ba, sa Diyos na ito. Sinusunog niya ang kaaway, sabi dito, sa matindi nitong ningas. Maraming kinatatakutan, 'di ba, yung mundo po na ito. Pero sa Panginoon, walang pwedeng lumaban, 'di ba, sa Diyos. Sabi dito, yaong mga kidlat niyang tumatanglaw sa daigdig. Kapag iyon ay namasdan, ang lahat ay nanginginig. Sino pwedeng mag-create ng mga thunder? Sinong pwedeng mag-create ng lightning? Grabe lang talaga, 'di ba, yung pagkahari ng Diyos na ito, na kahit yung mga planeta nandun sila sa kanilang tamang kinalalagyan. Kung walang grasya ang Panginoon, isang planeta lang yung bumagsak niyan, paano naman yung kanyang matatamaan, no? So grabe lang yung grace ng Panginoon, 'di ba, sa atin na nakatira dito po sa sanlibutan, no? Kasi pinuprovide niya yung lahat, yung hangin natin, yung mga pagkain natin, 'di ba, yung lakas natin. Enough na yun 'di ba, na makita natin yung kanyang goodness, 'di ba, sa mga buhay. Nakakahiya lang talaga kung pipiliin natin
'di ba, ang sumuway sa Diyos na ito na naging ah, naging ano bang term 'yun, yung hindi nagpabaya, 'di ba, sa mga buhay po natin. Sabi dito, itong mga kabundukan ay madaling nalulusaw. So yung nature, kung makikita po natin dito, binabanggit po niya yung mga dito, no, yung mga nilikha po na ito na hawak po niya yung lahat, no. Itong mga kabundukan ay madaling nalulusaw sa presensya ni Yahweh, Diyos ng sandaigdigan, no? Grabe yung pag-meeting ng mga leaders, 'di ba, sa mundo na ito about sa climate change, yung mga ganon, kung ano-ano pong mga mga binabanggit po nila, 'di ba, ng mga solution. Pero dito makikita po natin na yung presensya po ni Yahweh. Sabi dito, Diyos ng sandaigdigan, sa isang iglap lang, kapag talagang gusto ni Yahweh na walain or wasakin, 'di ba, yung mundo na kinalalagyan po natin, walang pwedeng magawa, 'di ba, yung tao. Siya yung may control. Kaya nga binanggit niya dito sa una pa lang na si Yahweh yung naghahari. Saan? So inisa-isa niya sa mga ulap, 'di ba, saan pa, sa kahit doon po sa apoy, kahit doon sa mga bundok, 'di ba, kahit sa kidlat, sa buong daigdig, siya po yung naghahari sa lahat. Siya yung naghahari sa lahat. Siya yung Diyos, sabi dito, ng sandaigdigan. Grabing yun, pagtingin sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Kasi kung ganun yung pagtingin niya sa Diyos na ito, sino yung tao na mangangahas na sumuway sa Diyos na ito? Grabe lang talagang kalapastanganan yun, Grabe lang talagang pagmamalaki sa sarili, yung lalapastanganin mo yung Diyos na ito na siya yung may control sa lahat, no? Grabe lang talagang kaliitan ng pagtingin ng isang tao sa isang Diyos na ito kapag ginawa niya, 'di ba, yung kanyang gustong gawin, knowing na merong hari, knowing na merong naghahari, 'di ba, sa mundo na ito, kahit sa atin pong mga buhay, 'di ba? Nung tayo po ay naging mananampalataya, mga kapatid, hindi po tayo malayang gumawa ng gusto natin. Lagi po nating ginagawa ay kung ano po yung kalooban ng Diyos na sinasamba natin, yung tumubos sa atin, 'di ba, mula po sa atin pong mga kasalanan. Sabi dito, sa langit, kahit sa langit, siya din yung hari. 'Di ba? Sa lupa, siya din yung hari. Sa lahat ng nakikita natin, siya po yung hari. Kahit sa hangin, siya po yung hari. 'Di ba? Sa lahat, siya po yung hari. Kahit nga doon sa kailaliman ng lupa, siya po yung hari. Kahit doon sa hell, 'di ba? Siya yung may control sa kung ano yung gusto niya or kaya niyang gawin. 'Di ba? Kahit doon po sa impyerno, sinong nag-create noon? It is also God. So kung ganun yung pagtingin ng isang tao sa Diyos na ito, 'di ba? Manginginig ka lang talaga na gumawa ng hindi naaayon, 'di ba, sa kanya pong kalooban. Pero minsan kasi mapangahas lang talaga yung tao, 'di ba? Yung sinasabi ko po kanina na hindi dahil sa hindi natin mahal yung Diyos, kulang lang talaga yung pagmamahal na ibinibigay natin sa Diyos na ito na kaya niyang gawin yung lahat ng bagay, no? Sabi dito, sa atin naman, mga kapatid, sa mga kapanahon na hindi tayo sumunod sa Panginoon, napabuti ba yung buhay natin? Diba, nagbigay ba ito ng kasiyahan sa atin, yung total talaga na kagalakan, no? Yung joy, 'di ba, na nanggagaling sa Panginoon. Naging masaya ba tayo? Umayos ba yung buhay natin? 'Di ba? Naging mapayapa ba yung buhay natin? Sa atin, lahat naman tayo tumalikod, 'di ba, sa Panginoon. Lahat tayo hindi papasa sa pamantayan, 'di ba, ng Diyos. Lahat tayo, 'di ba, ay supposed to be hindi karapat-dapat, pero binigyan, 'di ba, ng biyaya, 'di ba, ng Panginoon. Napabuti ba yung buhay natin?
kung i-compare natin sa buhay natin na meron sa Panginoon, alin ang mas payapa? 'Di ba? Alin yung mas may kagalakan? No? Pwede tayong mapagod. Pwede tayong magpahinga, 'di ba? Pero alam mo 'yon, knowing na merong isang Diyos na nagmamahal sa iyo, 'di ba? Merong Diyos na hindi nagpapabaya. Enough na reason na 'yun upang tayo po ay magpatuloy, 'di ba, sa Panginoon. Sabi dito 7, lahat silang sumasamba sa kanilang Diyos-Diyosan, mahihiya sa kanilang paghahambog na mainam. Mga Diyos nilang ito ay yuyuko sa may kapal. Kung hindi man tayo katulad ng mga tao po na ito, na sa kapanahunan po nila sinabol, di ba, yung mga sumasamba talaga sa mga Diyos-Diyosan. Pero anything that you put above God is your idols. Idol mo, no? Kung sino yung mas higit na pinuput mo ng higit na kaysa doon sa Diyos na meron ka, yun po yung iyong Diyos-Diyosan, yun yung iyong idol. At madalas, kung hindi yung sarili mo, yung ibang tao, kung hindi naman yung trabaho mo, yung security mo, merong ganun kapag hindi ang Diyos yung priority, kapag hindi ang Diyos yung una, 'di ba, sa mga buhay po natin. Ako kanina, 'di ba, yung sabi ko mag-50 na ako, 'di ba, this coming March. Tapos naisip ko lang 'yon, 'di ba, na yung yung buhay ko, 'di ba, ginugol ko ng 14 years sa pag-aaral, tapos sa pagtatrabaho, yung mga ganun ba na tapos dito sa Israel, minaynas ko din yon. Tapos doon po sa Taiwan, di ba? Kung ano yung mga ginawa ko, at tinignan ko po lahat yon, di ba, na from 1-year-old ako hanggang ngayon na 50 na po ako, nasa kalahati na po ako, di ba, ng aking buhay. Kasi kung 100 years old man ako, nasa kalahati na ako. Kung hanggang 80 years old lang po yung buhay ko, hindi ko naman alam. So may 30 years pa ako, 'di ba, sa supposed to be sa buhay na ito, at magiging limited na, 'di ba, yung lahat, kasi as you grow, habang tumatanda ka, 'di ba, na nagkakaroon ng limit na yung pwedeng kayang gawin. So lagi kong tinitignan 'yon na sa 50 years ng buhay ko, never na nagkulang ang Diyos sa akin, sa lahat ng aking pangangailangan. Kumbaga parang in-upgrade niya ng in-upgrade yung buhay ko Kaya ang dami lang talagang rason upang pasalamatan siya Kaya mas marami ng rason yung pasalamatan siya kaysa doon sa rason na iwanan ko siya. Diba? Mas marami ng rason yung nakita ko na ginawa niya sa buhay ko kaysa doon sa rason na talikuran ko siya. Kasi wala siyang ibang ginawa sa buhay ko kung hindi itama ako, ituwid ako, at bigyan ako ng buhay na kasiya-siya. Diba? Bigyan ako ng buhay na maayos. Bigyan ako ng eternal life. Yun lang naman ang nais talaga ng Diyos. Sinong may ayaw dun? Sinong matino ang pag-iisip, ang may ayaw sa nais ng Diyos? Kung ang lahat kabutihan ang nais ko, sabi niya, diba, sa John 10:10, magkaroon kayo ng buhay na kasiya-siya. Magkaroon kayo ng buhay na walang hanggan, sa John 3:16. Sinong matino ang pag-iisip, ang ayaw sa plano, di ba, ng Diyos? For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, di ba? Plans to give you hope and a future. Sinong may ayaw doon? Di ba? Lahat, kung nasa tamang pag-iisip ng isang tao, lahat ng naisin ng Diyos, nakasulat sa kanyang banal na salita, mag-a-agree siya. Kasi ganun yung ganun yung dinisplay niya lahat
Di ba sa atin na nag-aaral sa salita ng Panginoon, nakita natin lahat yun eh. Dinisplay niya kung sino siya. Ang problema lang kasi minsan, or kadalasan, di ba, kulang po yung pagtingin natin sa kalakihan ng Diyos na meron po tayo. Kaya nga, laging nire-remind, di ba, ng scripture na day and night kailangan nating mag-aral. Dapat laging walang puwang, di ba, yung ibang mga bagay sa mundo na ito, sa buhay natin, maliban sa pagsisik, di ba, doon po sa kalooban ng Diyos. Kasi kung bibigyan natin po ang katulad ng naibahagi ko po kagabi, di ba mga kapatid, nabisi ako doon sa mga teleserye, kasi parang pampalipas lang oras sana yung mga bagay po na iyon. Wala namang naibigay sa akin. Oo, tumawa ako. Ano ngayon kung tumawa ako, di ba? Eh, yung mga iba naman, hindi naman nakakatuwa. Pinagpuyatan ko yun, anong naidagdag nito, di ba, sa buhay ko. Pero kung yung mga panahon na yun sana ay ginugol ko, di ba, sa pagsisik pa sa kalooban po ng Panginoon, eh, sana mas malakas ako sa mga panahon na sinubok po ako, 'di ba? Sinubok hindi lang ako, 'di ba? Sinubok po yung bawat isa. Sabi dito, lahat ng mga Diyos-diyosan, so bakit mo bibigyan ng puwang ang mga Diyos-diyosan na ito kung ang lahat ng mga ito ay hindi naman kayang talunin yung makapangyarihang Diyos na ito, or kayang talunin yung naghahari na Diyos na ito, 'di ba, sa lahat. Sabi dito, nagagalak itong sayon, mamayay, nagsasaya, nagagalak ang lahat ng mga lunsod nitong Juda dahilan sa wastong hatol, yaong gawad na parusa. So sabi dito, 'di ba, sa verse 7, yung mga Diyos-Diyosan wala silang wala silang panalo sa Diyos na ito, 'di ba, na si Yahweh. So kung walang panalo yung mga kaaway, syempre kapag walang kaaway, walang problema. Dito sa Israel, pag walang kaaway, tahimik sana, 'di ba, yung kapaligiran. So maayos yung kalagayan, 'di ba, ng mga tao kapag walang mga kaaway. Pero knowing na itong si Yahweh, siya na yung magte-take care doon sa siya na yung bahala doon po sa mga kaaway. Ano yung natira para doon po sa mga lingkod ng Diyos? Walang iba kundi yung magsaya sila. No? Kung titignan natin, napaka-spoiled ng mga mananampalataya eh. 'Di ba? Sapagkat gagawin lahat ng Diyos, kahit yung vengeance, kahit yung paghihiganti. Sabi din ng Lord, 'di ba? Sa akin ang paghihiganti, 'di ba? Hindi niya kailangang maghiganti kasi sa akin yung paghihiganti, kahit yun kanya. 'Di ba? Lahat kanya. So napaka-spoiled lang talaga ng isang, sana makita yon, 'di ba, ng lahat ng mga mananampalataya na ginawa lahat ng Diyos, ang lahat ng bagay na pwede po niyang gawin para sa kapakinabangan, 'di ba, ng lahat ng mga mananampalataya. Kahit yung kamatayan ng cross sa Calvary, ginawa rin 'yun ng Diyos, 'di ba, para hindi na mahirapan yung tao. Ang sa tao na lang ay yung sumunod. Ang sa tao na lang ay yung mag-obey, 'di ba? At yung obedience naman niya, hindi naman 'yan ikakapahamak. Ang obedience niya ay para naman sa kanyang kapakinabangan, 'di ba? Ang obedience niya ay para doon sa kanyang kagalakan, para doon sa kanyang buhay, 'di ba, na alam mo 'yon, yung buhay na kasiya-siya, 'di ba? Yung buhay na walang hanggan. Wala nang wala nang kamatayan, no? Para din naman sa kanya 'yon. Kung tayo, alam natin, 'di ba, na kung ginagawa natin yung lahat para sa mga anak natin, para sa mga tao na mga mahal po natin, ginagawa natin lahat ng ating makakaya kasi gusto natin mapabuti sila, 'di ba? Ayaw natin silang mapahamak. So lagi tayong nagbabantay, 'di ba, sa kanila, lagi tayong nag-a-advise, 'di ba, sa kanila, lagi tayong nagbibigay, 'di ba, ng lahat ng kanila pong mga pangangailangan, kahit magastos, 'di ba? Dahil nais natin mapabuti po, 'di ba, yung kanila pong mga buhay. How much more sa Diyos na ito, na ayaw tayong mapahamak. Kaya ginagawa niya yung lahat eh. Kumbaga nagdo-double time, 'di ba, si Satan, upang tayo po ay bagsak. Dami-dami po niyang binibigay sa mga daraanan po natin upang tayo ay malito. Pero hindi rin naman tumitigil ang Diyos eh.
'Di ba sa pag-abot po sa atin? Ang tanong lang doon, sino ba yung mas mahal mo? 'Di ba? Ang Diyos ba na ito na hindi nagkulang sa buhay mo o si Satan na sa dami ng ginawa na niyang pasakit sa buhay mo. Siya pa rin ba yung pipiliin mo? 'Di ba? Sabi dito, 9, ikaw, sabi dito, Yahweh ay dakila at hari ng buong lupa. Ikaw yung hari, ikaw yung dakila ng buong lupa. May mga naghari-harian dito, 'di ba, sa lupa po na ito. Hindi naman din sila magtatagal. May beginning ng kanilang buhay. Meron din silang ending kahit sino pa sa kanila na pinaka dakila. Nagkandamatayan nga sina Alexander, nagkandamatayan nga sina Nero, sina Hitler, lahat ng mga taong nagbigay ng impression, 'di ba, sa kasaysayan po ng mundo po na 'yon. Nagsiwalaan po sila eh. Pero si Yahweh nandiyan pa rin siya. Patuloy pa rin siyang rule at patuloy pa rin po siyang umaabot, 'di ba, sa mga buhay ng mga tao na nais umayos, 'di ba, yung kanilang mga buhay. Sabi dito, dakila ka sa alinmang mga Diyos na ginawa, no? Dakila ka sa alinmang mga Diyos na ginawa. Maraming dinidiyos, pero mas dakila itong si Yahweh. Mas napatunayan niya yung kanyang sarili kasi totoo siya, tunay siya, 'di ba? Hindi siya yung kathang isip lang, hindi siya yung ginawa lang ng tao upang sambahin. Yung mga Diyos-Diyosan, 'di ba, gawa lang ng mga tao po 'yon. Pero itong si Yahweh, madami po siyang ginawa, 'di ba, na magpapakita or magbibigay, 'di ba, ng testimony doon po sa kanyang kayang gawin. Sabi dito, mahal ni Yahweh sino? Ang lahat ng namumuhi sa masama. Mahal ni Yahweh ang lahat ng namumuhi sa masama. Yung alam mo yon, yung mga failures natin, mga kapatid, sa mga nakaraan, hindi dahil sa hindi natin alam na masama siya, kundi mas pinili natin yung masama kaysa kay Yahweh. Kaya tayo nag-fail. 'Di ba? Nag-fail tayo doon sa Lord. Hindi enough yung hindi sapat yung ating pagkamuhi sa masama. Imbes na kamuhian mo yung masama, in-embrace mo siya at minahal siya. Kaya ka nagkaroon ng shortcomings, 'di ba, sa Panginoon. Pero sabi dito, mahal ni Yahweh. Paano, Lord, yung hindi namumuhi sa masama? So kabaliktaran lang 'yon. Hindi mahal ni Yahweh. 'Di ba? Mahal ni Yahweh ang lahat ng namumuhi sa masama. Paano natin malalaman yung masama? Anything that will go against doon po sa kalooban ni Yahweh, according to the scripture, 'di ba, is masama. Sino bang nagbibigay ng standard ng mabuti at masama? Si Yahweh din, 'di ba? Through his word. Kaya natin na-identify na mabuti siya dahil sinabi yun ni Yahweh. Kaya natin na-identify na masama siya kasi yun ang sinabi ni Yahweh. At ito ay isang kagalakan na makita po natin na ang lahat ng namumuhi pala sa masama ay mahal ni Yahweh. Grabe yun it is also a rebuke to all of us. 'Di ba, na alam mo yun, kapag pinili mo yung masama, kapag minahal mo yung masama, at hindi mo kinamuhian yung masama, nakakahiya lang talaga, 'di ba, sa Panginoon. Sino pa? Siya ang nag-iingat sa buhay ng mga lingkod niya. Siya yung nag-iingat sa buhay ng mga lingkod niya na namumuhi sa masama. Sino yung mga lingkod ni Yahweh? Sila yung mga tao na namumuhi sa masama. At yung isa sa benepisyo ng ganito pong gawain, 'di ba? Na kapag kinamuhian mo po yung masama, isa sa mga benepisyo na ibibigay ni Yahweh, hindi lang yung kanyang pagmamahal, kundi yung kanyang pag-iingat. Grabing salita yun mga kapatid ng Lord sa atin. 'Di ba, na alam mo yun? Marami kasi tayong pwedeng piliin 'di ba, sa mundo po na ito.
Pero yung pagpili po, 'di ba, sa katarungan po ng Panginoon, nandun po yung pag-ibig, 'di ba, ni Yahweh. Minsan hinahanap natin yung pag-ibig sa kung saan-saan. Pero meron palang isang Diyos na tapat umibig. No? Hindi siya nagkakamali at hindi siya nagkukulang. May mga pagkakataon na ganun na talagang you are seeking for the so-called love. Pero merong isang Diyos na willing magbigay ng lahat ng ito. At yung pag-ibig niya, ganap. Yung pag-ibig niya, pure. Yung pag-ibig niya pure. Sana sana lagi itong, kasi, di ba, create po yung tao na, alam mo yun, may longing po siya. Pero kapag ang Diyos yung ipinasok niya doon po sa kanyang longing na yon, di ba? Lahat, lahat kusa ng kusa ng aayos yung lahat in her or in his favor. Lahat yun kapag ang Diyos ang nanalo, lagi namang ganun, di ba? Kapag ang Diyos ang nasa naka-intron sa mga puso po natin, lahat dadaloy yun Lahat dadaloy yung kabutihan, di ba? Lahat dadaloy yung biyaya, di ba, ng Panginoon, no? Siya yung nag-iingat sa buhay ng mga lingkod niya, sa kamay ng mga buktot, tiyak na ililigtas niya. So may mga tagpo ba sa buhay po natin na, alam mo yun, naramdaman talaga natin yung pag-iingat ng Diyos sa atin. Yung alam mo yun, yung nasa kamay niya talaga yung lahat. Dati nung nagkasakit ako, ganun talagang wala nang ibang po pwedeng lapitan maliban sa Diyos. Yung every time na ipinapasok ka sa operating room, yung alam mo yun, yung may mga time pa noon na talagang nire-request ko yung kamay ng doktor na hawakan ko because I want to pray for that hand. 'Di ba, na sinasabi ko gamitin ng Diyos yung mga kamay mo na ito upang magbigay sa akin, 'di ba, ng kagalingan. Yung alam mo yun, yung talagang naranasan mo totally yung pagkilos, 'di ba, ng Diyos. Kasi ang sarap-sarap nun, 'di ba, mga kapatid, na laging ipaalala every time, 'di ba, na maari po tayong magdesisyon na hindi siya piliin. Yung mga tagpo na yan, yung mga sweet memories natin, 'di ba, sa Panginoon. Sabi niya, kahit doon sa mga buktot, doon sa mga masasama, ililigtas niya yung sino? Yung kanyang lingkod. Kaya sabi ko nga, spoiled yung mga lingkod, 'di ba, ng Diyos. Sa tapat ang pamumuhay ay sisinag ang liwayway. Sa dalisay namang puso, maghahari ang kagalakan. Maghahari ang kagalakan. Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Sinabi din yun sa scripture. Kapag dalisay yung iyong puso, sabi dito, maghahari yung kagalakan. Ano ba yung mas importante sa buhay na ito? Tayo na may mga edad na, lahat naman tayo may mga edad na, di ba, mga kapatid? Ano ba yung mas importante sa buhay na ito? Ano pa yung mas importante? Di ba, maliban doon sa alam mo yan, maliban doon sa mga maintenance natin, di ba, may mga ganun. Ano pa yung mas mahalaga, di ba, sa mundo na ito, kung mabubuhay ka na lang for siguro mga 10 years or 20 years or 30 years pa, ano ba yung mas importante na sa iyo, di ba, sa mga kapanahunan na ito? Hindi ba mas titignan mo na tama yung relasyon mo sa Panginoon? Kasi sa ayaw at sa gusto mo, palapit ka ng palapit sa hukay Hindi mo lang alam kung kailan. 'Di ba? So tama yung relasyon mo, yun na yung higit na mas importante. 'Di ba, sa mga mananampalataya, na tama po yung kanilang relasyon, 'di ba, sa Panginoon. Sayang naman, 'di ba, kapag hindi mo pinili ang Diyos tapos bigla kang namatay. 'Di ba? Saan ka? 'Di ba? Saan ka pupulutin nun? No, sabi dito, sa tapat ang pamumuhay ay sisinag ang liwayway, sa dalisay namang puso maghahari kagalakan. Kayong mga matuwid, kay Yahweh ay magalak.
No, siyempre, kapag nakita natin na ganito pala yung kayang gawin ng Diyos natin, na kinikilala, wala tayo talagang ibang gagawin kung hindi magalak, no? Sa banal niyang pangalan, kayo'y magpasalamat. No? Sa banal niyang pangalan, hindi sa minsan nagpapasalamat tayo tama naman yun, magpasalamat tayo sa lahat ng mga biyaya na natatanggap po natin. Pero yung mga biyaya po na yun ay dahil, 'di ba, doon po sa kabanalan, 'di ba, ng Diyos na meron tayo. Kasi kung hindi siya banal, 'di ba? Kung hindi siya Diyos na puno ng pag-ibig, kung hindi siya Diyos na puno, 'di ba, ng biyaya. Sino naman tayo para pag-aksayahan ng panahon ng Diyos na ito? When pwede naman siyang mag-create, 'di ba, ng kahit na ilang tao pa nakapalit natin. Pero alam mo 'yun, pinagtiisan tayo ng Diyos at hinintay ng matagal na panahon. 'Di ba? Para makita natin na kahit doon po sa mga pagsalansang na mga panahon na ginawa po natin sa Panginoon, hindi po niya tayo pinabayaan. Laging may nagpapaalala sa atin, 'di ba, ng tungkol sa kanyang kabutihan, laging may umaabot sa atin, mga nagbe-message po sa atin, 'di ba? Laging may paanyaya, 'di ba, sa bawat isa po sa atin na nagpapakita, 'di ba, doon po sa sa kalakihan, 'di ba, ng pag-ibig ng Diyos na ito. Knowing na ang laki-laki ng CCTV, 'di ba, sa kalangitan, at nakatunghay ang isang hari na makapangyarihan, nakaupo siya doon po sa kanyang trono. Enough yung mga bagay na yon, 'di ba, upang magsaya po tayo, knowing na may Diyos po tayo na ginagawa niya, 'di ba, yung kanyang paghahari, hindi lang dito sa lupa kundi maging sa kalangitan. So yun po mga kapatid yung ating lesson, at itatype ko na lang po yung ating question.